Kasi nga po, mga bossing, ngayong araw, umpisa na po, no, ng pag-aaresto o pagpapahanap dito kay Harry Roque. O yan. House serves arrest order versus Harry Roque. Kaya lang, ang kaibahan ho nito, mga bossing, wala po itong patong sa ulo. No? Kay Kibuloy, 10 milyong kay Kibuloy. Dito kay Harry Roque, wala. Senado lang naman to kasi ayaw niyang pumunta. No? Ayaw niyang umattend doon sa mga hearing, mga kababayan. Ayaw niyang umattend kasi po, itong si Harry Roque naman nung huling mga hearing niya, nangako po, mga bossing. Nangako na nangako siya, mga kababayan, na yung mga dokumento, makikipagtulungan siya na ipakita itong mga dokumento na ito. Oh, ano-ano po ba yung mga dokumento na hinihiling ng Quadcom? Oh, the list of documents that the Quadcom wants Roque to submit include, sabi ni Roque. Opo, lahat yan, ipapakita ko. Tapos yung nakauwi ho ng bahay, mga bossing, biglang nagbago ang isip. Biglang sabi, hindi na lang po ako. Hindi na ako a-attend, no? Nagfile na ako ng motion to quash. O yan. Kaya naman po, doon sa yung etong pagdinig po nila, hindi na inatenan ni Roque. Ang inahiling po sa kanya, Roque's statement of assets and liabilities and net worth from 2016 to 2022. Aba, grabe yung days o yung years nung SALN na hinihingi sakto po ito. Ang presidente nito ay si dating Pangulong Duterte. From 2016 to 2022. Ito, medyo baka magkamali lang ako doon sa mga dates. No? Nung nakita nila, parang sa bank account po yun. Lalo na si Luistro, Congressman Luistro, mga kababayan. Una, parang 125,000 pesos lang yung nakalagay doon sa bangko. After 1 year, biglang naging 3 million. After ilang years, 2 o 3, biglang umabot na 60 plus million, mga kababayan. Oh. Aba, grabe ito Ang bilis ng paglago. Ito pa, yung pangalawa, his wife, Myla Roque's income tax return o ITR from 2014 hanggang 2022. Hindi din papakita ni Roque daw yan. The respective medical certificates. Ayan, naku po. Baka isa yun sa ayaw ipakita ni Roque No? Baka kasi yung sinasabi niyang diabetes, may diabetes siya. Baka wala doon. Mabubuko tuloy na, naku, gusto lang kasama lagi ni Attorney Harry Roque si De La Serna. Their respective medical certificates, extrajudicial settlement of the states, including tax return of Roque's late aunt. Naku. Sabi niya lahat yan okay yan. Sabi niya, ipapasa niya. Deed of sale with tax returns and transfer of property of 1.8 hectares property of multinational village Parañaque that Roque's family sold to a private entity which Roque said was the reason of its increased wealth. Doon daw po bumongga. No? Doon daw po bumongga yung kanyang yung kanyang kaperahan Transfer of shareholding to lawyer Percival Ortega with trust agreement and related documents submitted to the Securities Exchange Commission o SEC. Income tax return of Biancham Incorporated. Yan. Mga anak daw ni Roque. Statement of Biancham benefits owner filed with Securities and Exchange Commission. Sabi daw ni Roque, what crime did I commit? Roque, meanwhile, maintained that he will not submit his family's private documents. Kaso, iniisip na kung saan galing yung mga ganung bulto-bultong mga kaperahan po. Interest ng bayan na malaman ho yun, mga kababayan. Sarap ng kape. Eto. No? Ayan, yan na pala.
Ngayon naman po, mga bossing, kasi nga ipapahanap na talaga yan. Hahagilapin na po iyan. At alam ko, na-serve na yung warrant of arrest doon sa law firm ni Attorney Harry Roque. So ngayon, mga kababayan, ang sagot po ni Attorney Harry Roque, eto na. Ay, si Kibuloy na naman to. Dali, nasa ba yun? Eto na! Kasi pinapa-aresto na po di ba? Yung pagkaka-aresto naman po, ipaliwanag po natin, doon lang po sa Kongreso, mga kababayan. Ano? Pagpapaliwanagin, hindi yung talagang kasama si, talagang makakasama si Kibuloy. Hindi ho ganon. Pero, narinig ko po, punong-puno na daw po yung kulungan doon sa Kongreso. Kaya naman po, ang sabi ni hindi ko pa naipapakita natatawa na ako. Ang sabi po ni Congressman Benny Abante, mga kababayan, ito sabi niya, asan ba yun? Ito po. Ay, puno na daw po kasi, mga kababayan, ulitin ko, puno na daw po kasi yung mga kulungan doon sa loob ng Congress. Saan po, sir? Motion that Attorney Roque should be detained in the Women's Correctional. Women's Correctional. Doon na lang daw po sa Women's Correctional si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Puno Oh. Hindi, nagkamali lang naman. Nagkamali lang naman yung tao. Ulitin nga natin, asarap pakinggan Oh. Motion that Attorney Roque should be detained in the Women's Correctional. Women's Correctional. Hindi po. Doon na lang sa bikutan natin Sa bikutan po. Kung sakali, mga kababayan, sa bikutan, ikukulong si Harry Roque kung sakali ho, mga kababayan. Nako. Siguro ho, si Attorney Harry Roque, mas gugustuhin hong makulong doon sa bikutan kesa sa Women's Correctional. Hindi niya po type yung mga kasama dyan, mga bossing. No? Siyempre, ikaw lalaking lalaki, tapos ilalagay ka sa Women's Correctional, di ba? Hindi niya po type yung mga makakasama diyan. Sa bikutan po, kasama yung mga matondon. Anyway, ito nga po ang sagot ni Roque. Anong kinalaman ng pribadong buhay ko sa usapin ng Pogo? Baka kasi yung IT manager ng Pogo nakita doon sa bahay, doon sa Benguet. Ano? Na sinasabi mo, hindi mo pag-aari. Pag-aari ng PH2 na kayo ang incorporator. Baka kaya ganun. Di ba? Baka kaya ganun kasi yung mga bank accounts mo nakita doon sa loob ng Pogo. Baka kaya ganun, merong mga dokumento na nakita. No? Na nakita doon sa Pogo na kayo ni AR de la Serna may planong lumipad. Kaya nga doon na umpisaan yung tawag sa inyong travel companion. Hindi lamang nilalabag ng Quadcom hearing ang aking right to privacy. Sinisira rin nito ang aking pamilya. Ano ko? Kapag kaganyan po mga issue, talagang masisira po talaga. Pero hindi dahil po sa mga katanungan. Dahil po doon sa mga natagpo ang mga papeles mo. At doon sa, kumbaga gusto mo kaming palabasin? Sabihin sa amin nagkataon lang yung mga yan. Ganun lang. Ganun kasi ang gusto niya palabasin. Nagkataon lang yung mga yan. Nagkataon na doon sa PH2 nahuli yung IT manager ng Pogo. Nagkataon na nandoon yung mga papeles nila sa Pogo. Ibang klaseng pagkakataon yun, no? Napapadalas. Sabi ni Louie Gamis, galit talaga ako kay Duterte team. Dapat sila makulong dahil ang panggulo sa Pilipinas. Imbis na tumahimik sila pa ang magaling manira. Sila naman ang makasalanan at sakim sa posisyon. Sabi po ni Louie Gamis. Tuloy natin kay Roque. Ano pa sabi ni Attorney Roque dito? Under the Civil Code, there is the term alienation of affection. Ang daming alam ni Attorney. Attorney nga naman Referring to the International Intentional Act
of a third party to diminish the love and affection that exists between spouses. Winawasak ng Quadcom ang samahan naming mag-asawa at pinapahiya ang aking mga anak. Kung totoo kasi, no, na yung Biancham, kasama yung mga anak niya, talagang talagang mapag-uusapan po yan. Sir, sabi ni Mac Journal, sorry, ngayon ko lang napresent yung comment mo, dapat talagang ikulong sa Women's Correctional. Ha, ha, ha. Kayo po ba? Payag kayo doon sa unang sinabi? O eto ha. Attorney Roque Payag po ba kayo mga kababayan sa unang sinabi ni Congressman Benny Abante? Ano po yun, sir? that Attorney Roque should be detained in the Women's Correctional. Sa Women's Correctional, payag po ba kayo doon? Or doon sa pangalawang sinabi ni Congressman Benny Abante na saan po, Hindi sir? po, doon na lang sa bikutan natin eh. Diyan sa Sean, that- bikutan. Matutulog pa kayong may sasagutin. Di ba? Ilagay nyo lang dyan sa comment section kung saan sa tingin nyo si Attorney Harry Roque madetine kapag na-aresto ho, mga kababayan. Sabi ni Pretty Boyus, I'm sure pagkasama niya ikulong si De La Serna ay siguro mas uunahan pa niya ang judge na i-convict siya. Marlene Soriano, watching from Macau, always watching. Salamat po, Marlene Soriano. Anyway, mga boss, chief, amo, sir, 55 minutos na din po tayong nagsasalita dito at nagtatalakayan. Kayo din po, 55 minutos na nagko-comment dyan. 1,360 viewers. Ako po ay magpapaalam na huwag nyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share dito po sa ating mga content na ginagawa po. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.